Sandali lang ako. Bitawan niyo na yung asawa ko. Bitawan yung tatay ko. Tama na. Bitawan yung tatay ko. Ang mga kalaban niyo. Bitawan niyo. Tama na. Ano, President? Ang inuutosan ko kayong bitawan ng biyanan ko. Sorry, ma'am. Salamat. Pasensya na kayo mga anak ha. Hindi namin inaasahan na magkakagulo ang pagpunta namin. Ako dapat ang mag-sorry sa inyo. Kasi nasaktan po kayo ng daddy ko. Hindi mo kailangan mag-sorry, Gina. Kung ako rin ang nasa katayuan ng daddy mo, magwawala rin ako. Mabuti na lang ginawa niya yon. Kahit pa paano, nakabayad na ako ng atraso ko sa kanya. Kung alam lang namin na wala palang basbas ni Robert yung imbitasyon na tanggap namin, hindi na kami pumunta. Nay, patingin nga ng imbitasyon. Hindi naman mukhang peke to. Ang tanong, sino ang nagbigay at bakit? Bukas na bukas aalamin ko sa distributors ng invitations natin kung bakit nagkaroon ng mix-up. Kaya nyo, kakausapin namin si Dad. Pag malamig na yung ulo niya. Hindi kami susubuin ni Gina. Susubukan pa rin namin pag-ayusin kayong dalawa. Hindi. Huwag niyo nang ituloy ang plano na yun. Baka isipin lalo ni Robert kinakampihan niyo si Marcel. Ayokong madamay kayo sa init ng ulo niya. Huwag po kayo mag-alala. Kapag nakausap ko si Daddy, nang mas mahinaw, I'm sure maliliwanagan siya. Bait naman si Daddy eh. I promise, maayos lahat to. Salamat sa pagpunta. Pasensya na kayo sa nangyari kanina. Salamat sa pagpunta. Salamat, ingat kayo. Salamat. Sige, ingat. Salamat. Oh, love. Love. Wala yan. Bakit hindi mo sinabing nasaktan ka? Wala yan. Hindi. Sandali. Huwag naiintindihan, okay lang yan. Hindi pwede. Oh. Alam mo, sira ulo talaga. Aray. So, hindi. Lagyan natin ng ice. Ano akala niya? Makakamta siya rito? At parang wala lang? Andi dito pa sa utak ko yung paggagancho niya sa akin. Dahan. Ako na. Hindi kaya si Gina yung nagbigay ng invitation sa kanila? Bilang organizer ng event na to, imposible namang hindi niya alam na pupunta sila. Hindi, pero kung si Gina ang nagpapunta sa kanya rito, anong purpose niya? Does she think she will achieve from it? Baka nung nagpakilala si June na tatay siya ni Gerald, nagpaawa siya kay Gina. Baka kung ano-anong kasinungalingan yung sinabi niya kay Gina para mauto yung anak mo. Na wala siyang kasalanan. Kaya gano'n na lang niyang pagtanggol yung walang yang yun. Love, masama ba akong ama? Saan ako nagkulang? Hindi ko maintindihan kung bakit kumumpi si Gina doon sa gabi na yun. Naintindihan ko si Gerald dahil siyempre tatay na yun. Pero si Gina, hanggang ngayon, hindi ko pa rin maiisip paano niya natin nagawin sa akin yun. Love, wala sa'yo ang problema. Na kay Gina. Masyado kasi siyang mabait at pabilis magtiwala kaya nauto siya ng walang yang yun. Alam mo, matalino si Gina. Hindi siya gullible. What if kaya naniwala si Gina sa kanya dahil totoo na yung sinasabi ni June? Baka naman talagang may amnesia yung June na yun. Love, mas matagal mo nang kilala si June, kaya alam mo na yung galawan ng tao na yun. Kaya kung ako sa'yo, pag pinilit ka ni Gina na patawarin yung taong yun, huwag kang makinig. Sundin mo yung sinasabi ng instincts mo. O tama ka. Hindi ako dapat naniniwala sa hayop na yun. Tsaka hindi ako papayag na abusuhin niya ang anak ko. Dahil oras na pinagsamantalahan niya kapaitan ng anak ko, ako ang makakalaban niya.
Kala ko ba natuto ka na sa pagkakamali ninyo ni Gerald? Nagsinungaling kayong dalawa sa akin tungkol sa arranged marriage ninyo, naalala mo? Pagkatapos ginawa niyo ulit, nagsinungaling na naman kayo. Paano uli ako magtitiwala sa inyo? Eh, parati kayo nagsisinungaling sa akin? Daddy, hindi ko po intensyon na magsinungaling sa inyo. Balak po talaga namin sabihin, kaso hindi kami makahanap ng opportunity to do that. Pinuntahan po namin kayo sa hotel, pero hindi po namin kayo naabutan. Nung nag-barge sila sa party, plinano mo rin ba yon? Hindi po. Hindi nga namin alam kung saan ang galing invitation. I don't know who sent it to them. But I admit, Dad, gusto ko talaga makapag-usap kayo ni Tay Marcel. Pero pag ready ka na. Huwag na kayong umasa. Wala akong intensyon magbati dun sa hype na yun. Mula ngayon, ayoko nang makipagkita ka at nakikipag-usap dun sa trader na yon. Masamang tao siya, Gina. Pagsasamantalahan lang niya ang kabaitan ninyo. Layuan mo siya. Nag-aalala ako sa itay. Huwag niyo po kayong ipilit na magkaayos ni Sir Robert. Baka kasi pag nalaman nila yung totoo, mas malala pa dyan yung abutin nyo eh. Hinaan mo nga yung boses mo. Gusto mo bang marinig ka ni Nora? Pasaway ka talaga. Nakukonsensya na kasi ako, Tay. Puro kabaitan ang pinapakita sa atin ni Kuya Gerald, ni Ate Gina, ni Nay Nora. Tapos tayo patuloy lang natin sila nilaloko, Tay. Kaya eh. Akala mo ba gusto ko itong ginagawa ko? Ha? Wala lang akong pagpipilian kaya ginagawa ko ito eh. Alam mo kung anong mangyayari pag hindi natupad yung mga plano ko. Yan ang isaksak mo sa kokote mo. Okay lang, Nay. May ano po ako. Okay. Oh, Marcel. Salamat. Mukhang pabulong-bulong kayo sa mag-ama. Mukhang seryoso yung pinag-uusapan nga. Oh. Wala. Iniisip lang namin kung saan galing yung imbitasyon sa party. Tolits. Yun lang ba talaga? Opo, Nay Nora. Yun lang naman po.